Paano tayo makakagawa ng libreng patoka? Ito yung ating maibabahagi sa videos na ito. Panibagong araw, panibagong kaalaman na naman mga kaparmers. Paano ka nga ba magsisimula sa pag-alaga ng black soldier fly? Magmula itlog hanggang sa maging breeders. Ito yung mga kalimitang tanong na na-receive natin sa mga gustong mag-alaga nito. At i-explain ko po sa inyo isa-isa yung mga dapat ninyong i-prepare at mga kinakailangan nyong gawin bago po tayo mag-alaga ng black soldier fly. Ang kailangan nyo lang sa una is itong palanggana. So dito po natin ililipat yung itlog ng mga piecer na pinili natin. So gamit itong feeds na binabad natin. Isa. PSF eggs is ganito lamang po, no? Ganito kasimple yung pag-alaga lamang po niya. At ito lang yung kailangan nyong i-prepare, no? Palanggana lang maliliit. Depende po yan sa dami ng bibilihin yung BSF eggs, no? So maglalagay lamang tayo dyan ng kahoy. So ito po yung napaka-basic na kinakailangan natin at nilagyan po natin yan ng plastic. And then naglagay tayo ng net para na mas maliliit po yung butas niya para hindi po malaglag yung mismong eggs doon sa feeds na ibinabad natin. Ngayon ita-transfer natin yung eggs na nabili natin. Diyan po natin ilalagay, no? So dapat po yan is nakalagay lamang sa ganyan yan para kusa silang malaglag. So make sure lamang nang walang contact or hindi po naka-aabot doon sa mga kahoy yung ating mga larvae kapag napisa na po yan para diretso na sila malaglag doon sa mismong i-prepare natin na kanilang feeds. So kung ang orders ninyo is 10 grams, is dalawang palanggana rin po yung gagamitin natin dyan. So depende po sa ibibigay natin na paglalagyan ng ating eggs. Ganon din po paitlogan nila, yung shell ng kanilang itlog is talagang ganyan po yan. So yung mga larvae natin isa nandito na sa kanilang pagkain na feeds. So ito po makikita ninyo is marami na po yung gumagalaw. So yun po yung unang-unang kailangan ninyong gawin sa pag-alaga po ng black soldier fly. Pagkatapos ng 10 araw or naubos na nila yung kanilang pagkain, isililipat na natin ngayon sila sa mas malaking batya o palanggana. So ito yung makikita nyo dito is nasa edad na 10 days po ito up to 12 days. Kapag naubos na ng mga larvae natin ang kanilang commercial feeds na kinain, is pwede na po tayong magbigay dyan ng mga fermented prutas, gulay. So ito naman yung ating lab cage, no? Kung makikita ninyo, medyo malaki na po ito, no? Marami na po yung napuproduce na eggs yan. At kung kayo ay nagsisimula pa lamang, magsisimula po muna kayo sa kulambo. So dahil sa konti pa lamang yung mga breeders ninyo, is kulambo lang, pwede na po yan, no? So parang isang XL size na kulambo, pwede na po kayo doon. Basta sigurang dapat lamang dyan is secured sa ulan yan. Kapag kailangan nyo naman ng mas malaking lab cage or mayroon kayong kulungan dati ng inyong mga alagang manok or baboy, pwede naman ninyo itong i-convert into something na mas malaki. At kung ang plano ninyo is makapag-produce din ng maraming mga eggs nila, mas maganda na mas malaki na yung ating magiging lab cage para naka-prepared na po tayo sa anumang expansion na gagawin natin. So nandyan na po yung mga pupae natin at ano nga ba ang pagkain ng ating mga black soldier fly na kailangan nating i-prepare sa pag-aalaga ng mga larvae natin. So ito is yung mga tira-tirang mga basura na tinatapon sa palengke, yung mga sira-sirang mga prutas at gulay. Kung makikita nyo dyan, mayroon po dyan na mga talong, kalabasa, sitaw. So mix-mix na po yan, no? Naghahalo-halo na po yan lahat dyan. At nahihingi lang dyan or minsan is napupulot lang natin sa mga palengke. So, ang ginagawa natin dito is gine-grating natin ito para mas mabilis yung kanyang fermentation process.
So sa pamamagitan niyan is instead na abutin po tayo ng ilang linggo bago ma-decompose or lumambot yung mga prutas at gulay na i-ferment natin, mas mapabilis ang proseso nito. Pero kung nagsisimula pa lang kayo is pwede naman po yan chap-chapin nyo lang. So kailangan lamang dyan is hindi pasukin ng hangin yan para maganda yung kanilang fermentation process, no? And then so nagtatanong po, hindi na po ako gumagamit dito ng molasses. So medyo malayo po tayo sa kabahayan. Ang ginagawa po kasi ng iba is nagbibigay po ng mga naglalagay ng molasses sa kanilang fine-ferment. So dito sa proseso po natin is that kailangan lamang natin yan na hindi pasukin po ng hangin. So makikita po ninyo, halo-halo na to, may kalamansi, pechay, at kung ano na pa yung nandyan na ginagawa natin, ay pinoproseso natin, pati ang palaya, no? Is nandyan na po, lahat po yan is mapapakinabangan natin. So napakaganda at napakagaling ng proseso ng pag-aalaga ng black soldier fly, kasi lahat po ng mga basura na hindi natin pinapansin noon is magagamit natin sa pagpapalaki ng ating mga chickens, no? So tulad po nito, mayroon po tayo dyang talong, kung ano-ano po yung nandyan, no? Mga prutas naman ngayon ang ating napulot sa palengke, at siya naman itong ibabahagi natin sa inyo paano po yung gagawin natin sa pag-ferment nito. So makikita nyo po, meron po tayo dyang santol, pineapple, avocado, melon, pakwan, at iba pa. So meron din po tayong rambutan. So tinatanggal po natin yung mga buto ng avocado kasi makakasira po yan ng ating grating machine. So makita nyo po, lahat po yan is mapapakinabangan. So yung dati-dati, itinatapon yan at nagiging basura. Bakit nga ba malinis at hindi nakakadiring tingnan ang mga BSF natin? So ito, yung mga kadalasang tinatanong sa atin kung bakit daw magandang tingnan, malinis at dry yung mga BSF larvae natin. Isa po nga sa mga dahilan yan is during the early stage na kanilang paglaki, nasa 1 week up to 2 weeks, is mostly feeds yung pinapakain po natin. Kaya yun po yung reasons kung bakit ganyan sila dry. At kung makikita ninyo is yung kanilang frost or yung dumi nila is talagang pinong-pino at napakagandang gawing compost. So yan po yung mga kasagutan doon sa mga nagtatanong neto. At kung hindi pa po tayo nagpapakain ng prutas at gulay na mga basura, ganyan po talaga yung kanilang paglaki. So ito po, tulad po ng sinabi ko nung nakaraan, this is 11 years old at magpapakain tayo ng panibago nilang pagkain ngayon at ililipat natin sila. So makikita nyo po dito sa video natin ito po yung mga gagawin nating mga breeders. Kung makikita nyo po, napakadami niyan sa tingin po ninyo, pero yan po kulang pa dahil kailangan po talaga natin magparami para masustain yung pangangailangan ng ating mga crayfish, hito, tilapia, gurami, bangus, itik, manok, free range chicken at mga iba pa nating aalagaan. So sa mga susunod na video ipapakita po natin sa inyo ang talagang potential ng isang BSF para makatipid po tayo sa aning mga pagkain sa ating mga inaalagaan. Mag-harvest tayo ngayon ng BSF eggs, mga ka-agri, at eto, dami. Yung kanilang itlog is ang dami. Talagang full pack yung ating eggs. Ang ginagamit po nating paitlogan dito sa ating mga BSF ito pong fruit crates. So dahil sa mas mura ito kaysa sa mga bibili tayo ng mga kahoy sa mga Coco Lumber Shop, ito po yung mga ginagamit natin dahil 20 pesos lamang yung isa po niya. So sa ibang lugar possible po na libre lang or itinatapon lamang po ito. Kung tatanungin naman po ninyo, ano ba yung laman nung nasa loob ng palanggana? Yan po yung kanilang attractant. So kailangan po natin maglagay ng ganyan para ma-attract po at mangitlog yung ating mga breeders na BSF doon sa mismong mga kahoy na inilagay natin. So ganyan po ang pag-aalaga ng BSF. So sa dami po nito
kaya pong pakainin nito daily ang mga 500 to 1,000 na mga manok sa isang araw. So, imagine po no, kung mas marami yung production natin, mas mapapakain pa natin ng mas marami yung ating mga alaga at hindi lang ito manok, pato, itik, or bengala, hito, or tilapia. Marami pa pong uses yan at pwede po natin itong gawing BSF meal at gagawin na po natin ito sa mga formulation ng ating sariling commercial feeds. Isa ka rin ba sa mga nag-aanap ng mga alternatibong patuka para sa iyong mga alaga? Dahil sa napakamahal na feeds, is nag-aanap tayo ng mga alternatibong patuka na pwede nating gamitin para makatipid sa ipapakain natin sa ating mga alaga. Kung hindi mo pa alam ito ang superworms. Bukod sa black soldier fly, maraming klase ng insekto ang pwede nating ipakain. Ang bawat isa ay may disadvantage and advantage. Kung interesado kang malaman kung paano natin pinapalaki ang superworms, paano ka magsisimula sa pag-alaga ng superworms? Katulad ng black soldier fly, kailangan mong ihiwalay ang kanilang dumi kapag ubos na nila ito at magbigay ng panibagong pagkain. Hindi kailangang marami ang population ng ating mga superworms sa kanilang batya, palanggana o ano bang gagamitin natin dahil makakapekto ito sa kanilang paglaki. Maraming pwedeng ipakain. Ito'y tinatawag na beddings. Pwede itong darak, wheat, trigo, kamote meal. Pero ang ipinakain natin sa kanila ngayon is yung feeds na ginagawa natin. Pagkatapos nating magbigay ng pagkain, kailangan natin magbigay ng kanilang water source. Maraming klase ng water source or any kind of vegetables na pwede nating ibigay sa kanila na may tubig. Kinakailangan nila ito dahil tuyot yung kanilang pagkain. And again, katulad ng black soldier fly, ito po pwede po natin itong hingin or pulutin sa palengke. So itong nilagay natin dito, napulot lamang po natin ito sa palengke. Ganyan lamang po ang pag-alaga ng superworms. At kung interesado kayo sa mga ganitong klase ng mga content, follow nyo lamang po ako at marami po tayong pag-uusapan sa larangan ng agrikultura dito sa Pilipinas. Sama-sama tayo.